Now last week mga kapatid sa ating mini-series, ang mga tatak na makikita sa isang taong iniligtas ng Diyos. We have come to learn that ang taong inililigtas ng Diyos, first and foremost, ay magkakaroon po ng realization kung gaano po siya kasama sa harapan ng Panginoon. Hindi ho natin masasabi bilang mga tao na tayo po ay mabuti, mabait, or matuwid apart from Christ. Napakalino na itinuturo po ng Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Sinasabi din po ng Biblia na ang lahat tayo ay walang nakagawa ng kabutihan o walang matuwid ho sa atin, no, not one. Dahil nga po, mula po sa ating pagkasilang, the moment na tayo po ay nabuo within our mother's womb, itinuring na po tayo masama ng Diyos. Dahil po sa ating masamang pagkatao at kalikasan na sumasa atin. So then kapag ang tao po ay nakuha po niya at nakita po niya kung gaano po siya kasama sa harapan po ng Diyos, alam po niya at tinatanggap din po niya na karapat-dapat lang po siya parusahan ng Panginoon. And for this reason, lumalapit po siya kay Kristo, hindi dahil natatakot po siya na mahulog sa impyerno, kundi alam po niya na siya po ay dumabag sa utos ng Diyos. At nais po niyang makipag-reconcile, makipag-ayos sa kanyang relasyon sa Diyos because he has sinned against his God. And for that reason, tinatanggap po niya si Kristo dahil alam niya hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, alam niya hindi siya matuwid, alam niya na hindi niya magagawang iligtas ang kanyang sarili sa pamagitan po ng mabubuting gawa. Ngayon, sa ating pag-aaralan po nitong hapon, maaari ho natin maitanong ano po yung mga magiging bunga ng isang taong niligtas ng Diyos? Ano po yung nais na lilitaw sa kanyang puso once na siya po ay iniligtas ni Kristo? What will be the fruit of his life? What will be the desire of his heart when Jesus Christ enters into this person's life? Posible po ba sa isang tao to receive Christ but have no desire to know Christ? Posible po ba sa isang tao na tumanggap kay Kristo but has no desire for God's Word, no desire for holiness, no desire to live a holy and consistent life in the Word of God? Ang mga bagay po na ito ay ating aalamin nitong hapon. Now, yung binasa po natin dito sa aklat ng Salmo, Kapitulo 1, ay tumutukoy po sa isang awit ni David. Tumutukoy po ito sa dalawang klaseng tao. May tao ho na lumalago, hinalintulad sa isang punong kahoy na tinanim sa, we could say, in the rivers, and he is growing and flourishing. Habang ang ikalawang tao naman, hindi siya lumalago. At ang magiging consequence and final destination ng kanyang buhay is damnation. Mula po sa talatang 2 hanggang 3, ito po yung taong matuwid. Yung taong iniligtas ng Diyos. Habang ang talatang 4 hanggang 6, ito po ay tumutukoy sa isang taong masama. Isang taong walang relasyon sa Diyos. So ngayon, ano po ba ang bunga na isang taong niligtas ni Kristo? Unang-una, sa talatang 1, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Number 2, o sumusunod sa mali nilang halimbawa, or stand in the way that sinners take, at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya, or sit in the company of mockers. So dito ho natin nakikita mga kapatid, two things. Number 1, ano po ba ang tunay na kahulugan ng salitang pagpapala? Minsan, when we think about the word blessed, ang naiisip po natin, kapag ang isang tao ay may magarang kotse, o magandang bahay, maraming pera, magandang trabaho, yun na po ang definition
ng isang taong pinagpala. Gayunpaman, in the Bible, bagamat may halong katotohanan ho yun, tulad po nila Solomon, pinagpala po siya ng Diyos ng kayamanan, pinagpala po si Solomon with many estates, pero hindi natatapos ang salitang pagpapala sa mga bagay patungkol sa material. Halimbawa, ang itinuring po ng Diyos dito na mapalad ay yung mga taong hindi nakikisama sa mga makamundong sistema. Ano po yung mga makamundong sistema na binabanggit po dito? Number 1, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. O sa wikang English, who does not live according to the counsel of the ungodly. Ito nagtuturo ho sa atin, may pananaw ang mundo at may pananaw ang Diyos. May katwiran ang mundo, may katwiran din ang Diyos. May katuruan ang mundo, may katuruan din ang Diyos. Pero ang taong niligtas ni Kristo, may iba na ho ang kanyang pananaw. Hindi na ho siya namumuhay na po sa payo ng mundo. Hindi na po siya namumuhay sa counsel ng mundo. Hindi na po siya sumusunod sa katwiran ng mundo, kundi lumalakad na po siya sa katwiran ng Diyos. Hindi yung katwiran ng tao ang kanyang pinaprioritize. Hindi yung filosofiya ng tao ang kanyang inuuna, kundi yung kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, hindi sumusunod sa mali nilang halimbawa. Kapag ang tao ho ay iniligtas ni Kristo, yung buhay po niya dito sa mundo ay unting-unting nawawala. Bagamat namumuhay po tayo in this world, hindi ho natin ginagaya ang takbo o sistema ng mundo. Mismo si Kristo ang nagsabi sa kanyang isang mahabang panalangin in John 17, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin, ibinukod ko na sila para sa inyo. Now, teach them not to live like the world, ang sabi po ni Jesus. Furthermore, sinabi ni Kristo, I have taken them out of the world because they are not of the world, as I am not of the world. So kapag ang tao po ay iniligtas ni Kristo, no person who claims to be a Christian but enjoys the world more than they enjoy Christ, ay masasabi ho natin, totoo ang kanilang pananampalataya. Kasi malinaw, hindi siya sumusunod sa mali nilang halimbawa. They do not have any desire sa mga bagay dito sa mundo. Kung tayo po mga kapatid, ito po yung nakakatakot, kung tayo ho, mga naturingang Kristiyano, ay nasisiyahan sa mga bagay dito sa mundo. Mas inuuna ang mga bagay dito sa mundo. At wala tayong ibang ambisyon kundi maranasan at matikman ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo pinagpala. Ang taong pinagpala ng Diyos ay binigyan na po ng panibagong nais. Yun ang ibig sabihin po nun. Yun ang tunay na pagpapala. Binigyan po tayo ng Diyos na panibagong puso, panibagong nais, na hanapin ang kanyang kalooban. Hindi yung katwiran ng tao ang iniiral ho natin dito. O yung katwiran ng ating mga emosyon na galing po sa mundo. Kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang tunay na pinagpala ng Diyos. Na kahit sabihin po natin, naiinggit po tayo sa ibang tao, na sa kanila na ang kayamanan. Natikman na po nila lahat ng kamunduhan po dito. Pero kung wala sa kanila si Jesucristo, hindi pa rin sila maituturing na Diyos pinagpala. Dahil ang sabi ng Biblia dito, mapalad ang taong hindi namumuhay sa payo na masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa. And lastly, hindi nakikisama sa mga taong nangungutya or sit in the company of mockers. Sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang mockers, these are people who assault the truth of God 100%. They mock God, they hate God, they set aside the teachings of the gospel, and yet, sabi ng Biblia, kung ang isang tao
na naturingang Kristiyano ay nakikihalubilo sa mga taong kumakalaban sa Ebanghelyo at nag-e-enjoy pa ho tayo, hindi tayo maituturing ng Diyos pinagpala. Now, there are three things na nabanggit po dito. Sabi po dito, all verbs. Blessed is the one who does not walk, so may walk. Or stand in the way that sinners take, may stand. Or sit in the company of mockers. Walk, stand, sit. Walk, stand, sit. Anong ibig sabihin po nun? Yung salitang walk, mga kapatid, is another way of saying to live. Ang ibig sabihin po ng stand is to compromise. You're standing with someone, bagamat alam mo mali, for the sake of unity. At yung salitang sit is to dwell, is to fellowship, is to abide. These are all fellowship verbs na binabanggit po ng Biblia. Halimbawa, sinabi ni Kristo, if any man will come after me, he must not walk in darkness. Sinabi din po ni Yahweh kay Ezekiel, who will stand in the gap. At sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad, and in the book of Revelation, ang sino man magtagumpay, I will sit with him, and my Father will sit with him. Yung salitang walk, yung salitang stand, yung salitang sit, these are all fellowship words na binabanggit po sa Biblia. So dito, ang itinuring pala ng Diyos na hindi pinagpala ng kaligtasan ay yung mga taong nag-e-enjoy sa fellowship ng kasalanan at kasamaan. Ngunit, ang taong binago ng Diyos, ito ang magiging desire ng kanyang puso. Verse 2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. But his delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. There are two things na nabanggit po dito patungkol sa isang taong niligtas ng Diyos. Number one, kapag ang tao po ay iniligtas ng Diyos, ang kanyang nais ay hindi na po para sa mundo, kundi sa mga bagay na nakasaad sa Biblia. It is impossible to say, I am a Christian, I love Christ, but I have no delight, pleasure, desire, joy for the Bible. Imposible ho yun. That is an oxymoron. O sa ibang salin, antithetical sa katuruan po ng Biblia. Bakit po? Dahil ang tao ho ay naliligtas sa pamagitan po ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos. At kapag ang salita po ng Diyos ay ibinaon ng Espiritu Santo sa ating puso't isipan, siya din ang tutulong ho sa atin na tanggapin ang kanyang mga salita. At kapag tayo ho ay na-born again dahil po sa pagkilos ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng salita ng Diyos, kung ano yung nagbukas ng ating puso't isipan, which is the Word of God, yun din ang hahanap-hanapin natin bilang mga binuhay po ng Diyos with Christ. This teaches us, if you are born again by the Word, ang hahanapin mo rin ay salita ng Diyos. Hindi po pwede naniniwala lamang kay Kristo. Hindi po pwede that, uma-attend ako ng church, sapat na po yun. Hindi ho, mga kapatid. Ang isang taong binago ng Diyos, hahanapin po niya ang kalooban ng Diyos. At nasaan po ang kalooban ng Diyos? Nasa kanyang mga salita. So there's a delight. Hindi sinabi ng Biblia, at mapalad ang taong napipilitan sa salita ng Diyos. Maraming tao napipilitan na basahin ang Biblia. They look at it as work. They look at it as a huge assignment. Pero hindi nila tinitignan bilang delight or joy. Kapag minahal mo ang isang bagay, hindi magiging mabigat ho yun sa atin. Hindi siya magiging burden sa atin.
kung ang pag-aaral at pagbabasa ng Biblia ay nagiging burden ho sa atin, our hearts are not right. Sabi ng Biblia, nagagalak siya sumunod. Hindi sinasabi ng Biblia na pipilitan siya, nadidismaya siya, naiinis siya, kundi nagagalak. That Hebrew word galak simply means to have pleasure, to have joy. Marami mga Pilipino, kapag in-invite nyo po na mag-aral ng Biblia, maraming dahilan. Pero kapag may laban si Manny Pacquiao, maraming gusto manood. Bakit ho ganon? Because their desire, their delight is not in Christ. Moreover, pagdating sa salita ng Diyos, Panginoon, humihingi po ng tawad sa inyo, wala po kasi o oras. Pero pagdating sa mga ibang bagay, tulad po ng mga sinabi ng mga bata kanina, video games, ang nagnanakaw daw ng kanilang oras. Ang iba naman, pelikula, ang nagnanakaw daw ng kanilang oras. Ang iba naman, teleserye, ang nagnanakaw daw ng kanilang oras. Pero bakit po ganon? Bakit ang nais ng tao ay naiiba? Is because the Bible says, whatever a man puts in his mind, yun din ang kanyang i-desire sa panlabas. For as a man thinks in his heart, so is he. Hindi ka naman pwede gumawa ng anumang bagay without your mind and your heart involved. Now, it's interesting kasi, there are two things na binabanggit po dito that involve the mind. Kanina, in verse 1, sabi, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo na masasama, or who does not walk in the counsel of the ungodly. Now, most Hebrew commentators suggest that yung counsel of the ungodly na binabanggit po dito involves the mind. So, ang isang taong hindi regenerate, ang taong hindi born again, ang kanyang pag-iisip ay never nakatuon sa mga bagay na makalangit. Because the natural man, or the man who is not born again, does not desire the things of the Spirit of God. Pero dito, kapag ang tao ay born again, niligtas talaga ng Diyos, may nais siya na matutunan at makilala kung sino si Jesus. At hindi niya ikinakatwiran sa Diyos, wala siyang panahon. Dahil ang taong nagmamahal sa Diyos at ang taong nabuksan dahil po sa salita ng Diyos, kung ano yung ginamit ng Diyos upang siya'y maligtas, yun din ang kanyang hahanap-hanapin. Because the diet and the food sa ating spiritual ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Now, it's interesting kasi, maaari ho natin tanungin, what if the Christian loves the Word of God, kaya lang they don't know where to start? That's fine. Walang kaso ho yun. Hindi pinag-uusapan po dito, yung Kristiyano may nais, kaya lang hindi nila alam kung saan sila magsisimula sa kanilang pag-aaral. Dahil marami mga Kristiyano po ganyan, and that's perfectly fine. I want to read, kaya lang hindi ko alam kung ano yung babasahin ko. I don't know where to start. So syempre, may rule of thumb ho yan. There's a goal. Halimbawa, ang Biblia, it has 66 books. 39 sa Lumang Tipan, 27 sa Bagong Tipan. Ngayon, kung ang layunin ng iyong pag-aaral ay nakatuon sa how did the universe start, syempre, pag-aaralan po natin ang Book of Genesis. Or nais po natin alamin, paano po ba nabuo ang bayan ng Diyos na kung tawagin Israel? So syempre, babasahin po natin ang Exodus all the way to Malachi. Or sabihin po natin, Pastor, gusto ko po matutunan kung ano po yung mga naging awitan ng mga sinuunang church in the Old Testament. O yung naging testimony, patotoo, ng mga taong sinagip ng Diyos nung sila po ay nasa isang mapanganib na situation. Then basahin po natin ang aklat ng Psalms. Pwede ho natin pag-aralan po yon. O maaari, Pastor, alam mo, mainitin ang aking ulo, hindi ko makontrol ang aking dila, at saka I have no self-control. Ano yung babasahin ko sa Lumang Tipan? Pag-aralan po natin ang aklat ng Kawikaan. So ngayon, nakikita po natin, may mga bagay na pwede natin pag-aralan na makikita sa Lumang Tipan.
Gayunpaman, kung ang layunin po natin and desire po natin is, sino po ba si Jesus? Why did Jesus die on the cross? O maaari, I want to understand kung ano yung ginagawa ng early church in the New Testament. So kung ganun po yung ating mga katanungan, read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. O kung gusto mo po malaman, ano po ba ang gawain ng early church in the book of Acts? Basahin ang aklat ng mga gawa. O kung nais po natin alamin kung ano dapat yung tamang pamumuhay sa isang buhay Kristiyano, basahin ang mga aklat ni Pablo, mga liham ni Pablo. So napakaraming paraan mga kapatid upang pag-aralan ang salita po ng Diyos. Pero hindi magagawa ng isang tao na basahin ang Biblia kung number one, wala siyang nais na makilala ang Diyos. So ngayon, here's the question. Ano po ba ang magiging focus ng ating pag-aaral when it comes to the study of the Bible? Or, in other words, ano po magiging nais ng isang tao when they start studying the Bible? Well, simulan po natin dito sa Psalm 119, verse 97. Psalm 119. May sumisigaw na naman. Psalm 119, beginning at verse 97. Okay? Psalm 119, verse 97. Tignan niyo po yung sinasabi ng Biblia po dito. Psalm 119, verse 97. Sabi ho dito, iniibig ko ang iyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. So let's pause here. Ngayon dito, hindi nakalagay, nagagalak yung taong ito na basahin ang salita ng Diyos. Kundi ang sinasabi po dito, iniibig niya ang salita ng Diyos. It is one thing to say, the Bible is interesting. It is another thing to say, I'm kind of interested. I kind of want to look at the Bible. But it's another thing to say, mga kapatid, iniibig ko ang salita ng Diyos. I love the Word of God. Yan ang bukang bibig ng isang taong iniligtas ni Kristo. Hindi lang po siya nagagalak sa salita ng Diyos, hindi lang po niya hinahanap ang salita ng Diyos, kundi iniibig niya ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, how I love your law. I meditate on it all day long. Now kapag sinabi po all day long, there is a context to this. Kung sino man po ang may akda ng Psalm 119, some say he was King David. Kung si Haring David man po ito, then yes, masasabi niya po talaga, he can study it all day long because bilang hari, yun ang trabaho at tungkulin ng mga hari according to Deuteronomy, na basahin ang salita ng Diyos and to meditate on it. Pero sa atin mga kapatid, anong ibig sabihin that we need to meditate on the Word of God day and night? Does that mean hindi na ako kakain? Hindi na ako maliligo? Hindi na ako papasok? Hindi na ako etc.? Yung po bang ibig sabihin ng meditate my Word day and night? Yung salitang day and night, araw-gabi, is a Hebrew expression that simply means naglalaan ka ng oras as much as you want and as much as you can. Yun ang ibig sabihin po noon. It means hinahanap-hanap mo siya araw at gabi. And even when you're done reading, iniisip mo pa rin sa iyong puso't isipan yung mga bagay na ating pinag-aralan. So ayon po sa nakalagay ho dito, iniibig po niya ang salita ng Diyos at palagi po niya ito pinagbubulay-bulayan. Now if you turn with me in 113, verse 113, same chapter, verse 113. Salmo 119, verse 113. Ibabalan po natin ang basa. Kinamumuyan ko ang mga taong hindi tapat sa inyo, ngunit iniibig
ko ang iyong mga kautusan. I hate double-minded people, but I love your law. So inulit na naman. Iniibig ko ang iyong salita. Iniibig ko ang iyong mga salita. Iniibig ko ang iyong mga salita. Ngayon, verse 127. Dito naman po tayo sa 127. Sabi po ng Biblia, pinahahalagaan ko ang iyong mga utos nang higit pa kesa sa ginto o pinakadalisay na ginto. Uulitin ko ho. Pinahahalagaan ko ang iyong mga utos nang higit pa kesa sa ginto o pinakadalisay na ginto. Because I love your commands more than gold, more than pure gold. So, ayon po sa mga nakikita ho natin, hindi lang nakalagay, nagagalak, kundi ang nakalagay ho dito sa isang taong born again, sa isang taong niligtas ng Diyos, the desire of the heart increases not just to pleasure, kundi minamahal po nila ang salita ng Diyos. Iniibig ko, iniibig ko, iniibig ko. Now, in verse 47, itaas po natin ang basa. Verse 47, same chapter, verse 47. Tignan niyo po nakalagay dito. Nagagalak akong sundin ang iyong mga utos na aking minamahal. Nagagalak akong sundin ang iyong mga utos na aking minamahal. Verse 48, iginagalang ko ang iyong mga utos na aking minamahal. Hindi ba ikakailangan, mga kapatid, ng pag-aaral po ng Biblia ay isang bagay na sapalitan? Ang pag-aaral po, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay udyok ng pagmamahal para sa Diyos. Hindi ho tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil sinabi ni pastor. Hindi ho tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos para lang masabi, may natutunan ho tayo. Kundi, binabasa po natin ang Biblia dahil mahal natin ang Diyos sapagkat ang Biblia ang nagtuturo sa atin kung sino ang nagligtas sa atin na walang iba kundi si Jesus. Now, when we evaluate our own lives, mga kapatid, do we say, at least once in our Christian living, I love the Word of God? O nasasabi natin, this is boring. I'm not interested. Makikinig na lang ako, pero yung pag-aaral, no, that's not me. Yung ganong klaseng mentalidad at bunga ay hindi tugma sa sinasabi ng Biblia. Matter of fact, in verse 72 of the same chapter, tignan niyo po verse 72. Talatang 72. Tignan niyo po yung pananaw ng taong ito patungkol sa salita ng Diyos. Para sa akin, ang kautusang ibinigay nyo ay higit na mahalaga kesa sa maraming kayamanan. Very clear. The law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Natatandaan ko po, isang lalaki, two theologians rather, dalawang theologians in the 16th and 17th century. Yung isa, ang pangalan po niya, William Tyndale. Isa po siyang tagapagsalin ng Biblia. Nung inutos po sa kanya ng isang hari, huwag mong isasalin ang mga original na wika ng Biblia into English or else ipapakulong kita. Sinaway ni William Tyndale ang utos ng hari. So siya po ay ikinulong. And after many weeks and a period of time na nananatili po siya sa kulungan, biglang nag-ask yung mga gwardya, is there anything that you need habang nandyan ka in prison? Na yung mga ibang preso, sinasabi nila, yes, a better meal. Yung iba naman, better clothing. Pero nung tinanong si William Tyndale, sabi niya, can you give me my Hebrew Old Testament? And I want to read my Bible.
Another theologian by the name of John Bunyan. Yan din ang nangyari ho sa kanya. Biblia din ang kanyang hinanap nung siya'y tinanong ng mga gwardya, what is it you want to request for? May mga kapatid po tayo in Edmonton, in Calgary, Pastor Tim Stevens, Pastor James Coates, mga kinulong ho yan because of their stance for Christ. At nung sila'y tinanong ng mga gwardya, is there anything you are requesting for besides yung letters ng mga asawa ninyo? Sabi ni James Coates, sabi din ni Tim Stevens, could you hand me a Bible? Biro mo, bakit ganun ang request ng mga lingkod ng Diyos na ito? Is because sabi ng Biblia, the law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of gold and silver. Pero sa isang taong makamundo, ang Biblia ay hindi niya pinapahalagaan. Kayamanan ang kanyang pinapahalagan. Pera ang kanyang pinapahalagan. Ambisyon dito sa mundo na walang kinalaman sa Diyos ay ang kanyang pinapahalagan. Pero sa mga taong na born again, mawala na ang lahat ng bagay. Wag lang ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng mga ilang function kung bakit ninanais ho ito. So now, this comes to the next question. Bakit po ba minamahal ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos? Ano po ba ang naibibigay ng salita ng Diyos kung bakit ho ito iniibig? Number 1, verse 105. Verse 105. Sa talatang 105, ito po ang naibibigay ng salita ng Diyos. Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang taong nagmamahal sa kanyang sarili, ang tunay na nagmamahal sa kanyang sarili, hindi niya hahayaan na mapahamak ang kanyang sarili, lalo na kung siya'y dumalakad sa kadiliman. Kundi maghahanap po siya ng isang bagay na magbibigay ng liwanag. Sino ho dito, mahal mo ang iyong sarili, kaya lang, binibigyan ka na ng liwanag, pero ayaw mo kunin dahil malakas ang loob ho natin na dumakad sa isang madilim na lugar. Sabi ng Biblia, minamahal ng mga ito ang salita ng Diyos because the Bible gives guidance and direction. Now, kapag hindi natin ninanais ang salita ng Diyos, ito ang pinaparating po natin kay Yahweh. I don't need your guidance. I don't need your direction. I don't need you to lead my life. Kasi ang sabi ng Biblia, ang mga salita mo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. So kapag ang Biblia pala ay hindi natin iniibig o ninanais, ang pinaparating pala natin sa Panginoon, I don't need your guidance. Alam ko na yung dapat kong gawin. Huwag mo na ako turuan, O Diyos. Hindi ko kailangan ng gabay mo, hindi ko kailangan ang opinion mo, hindi ko kailangan ang katwiran mo. Kaya ko na to. Makikinig na lang ako, but guidance, personal guidance, hindi ko kailangan yan. Yan pa naman ang naibibigay ng Biblia. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit hindi kami magkasundo ni Mrs.? Bakit na lang lagi mainitan ng aking ulo? Bakit lahat na lang na aking ginagawa hindi nag-work? Maaari, nagkukulang po tayo sa guidance. Maaari, nagkukulang po tayo sa direksyon. Bakit lahat na lang ng aking pinapasukan hindi nag-work out? Well, the question is, have you been consulting God? Sabi po sa Kawikaan, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So the reason why iniibig ng mga Kristiyano ang Biblia, because it gives us direction. How do you determine na yung mga desisyon po natin sa buhay ay tama? How do you know if that purchase you're about to make is God's will? How do you know if that job is God's will? How do you know that what you're about to apply for is God's will? How do you know if what you're about to say is God's will? Kailangan po natin ng direksyon.
kailangan po natin ng guidance. Halimbawa, may mga magtatanong, how do you know na sa tamang church ka? Read your Bible. Paano mo matitiyak kung tama ang iyong napapakinggan na doktrina? Basahin mo ang Biblia. Sa dami-dami pananaw patungkol kay Kristo, sino na lang ang aking paniniwalaan? Basahin mo ang Biblia sapagkat ang iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa aking mga dinadaanan. Moreover, ano po ba ang naibibigay ng salita po ng Diyos? Well, basahin po natin dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 3. 2 Timothy, chapter 3. 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. 2 Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. 2 Timoteo 3, 16 hanggang 17. Tignan niyo po sinasabi. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan. It is profitable, beneficial. Number 1, sa pagtuturo ng katotohanan. Number 2, pagsasaway. Number 3, pagtutuwid. At sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Minsan, naipapanalangin po natin sa Diyos, Lord, gusto kong lumago. Panginoon, gusto ko po magbago. Panginoon, gusto ko po mamuhay in righteousness. Pero kung hindi natin nanaisin na basahin, pag-aralan ang Biblia, hindi natin makukuha ang ating mga hinihiling. Dahil it is the Word of God mismo bilang ahente at paraan ng Diyos to help us live a godly life. Di ba nga sabi ng may awit, Thy word have I kept in my heart, that I may not sin against you. Ang iyong mga salita ay itinago ko, iningatan ko sa aking puso, upang hindi ako magkasala sa iyo. So paano ho natin malalaman ang katotohanan? Biblia. Paano ho natin matitiyak kung ano yung tama at mali? Biblia. Paano ho natin maitutuwid ang ating likong pamumuhay? Biblia. Verse 17, para maging handa sa lahat na mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So then, here's another question. Nanalangin po tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko po maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Pero the only way na magagamit po tayo ng malakasan ng Diyos is if we have a relationship with the Word of God. Kaya nga sinabi ng Biblia, mapapakinabangan natin ang Biblia o salita ng Diyos para maging handa sa lahat ng uri ng paglilingkod sa Diyos. Paano ho tayo magiging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian kung wala tayong laman mula po sa Biblia? Paano tayo makakapagbahagi kung wala tayong kaalaman mula sa Biblia? Paano natin madedepensahan ang pananampalataya kung wala tayong kaalaman sa Biblia? Kaya imposible sa loob ng iglesia universally, may kalahati na tama na lang sa akin yung pakikinig. At yung kalahati naman, gusto kong dumalim at matuto sa salita ng Diyos. Hindi ho mga kapatid, kapag ang Espiritu Santo ay sumasa atin, mapamatanda man o bata, dahil ang kilos ng Espiritu Santo ay iisa lamang, sa bunga, ang bawat grupo ay magkakaroon ng nais to love God's Word, to study God's Word. Di ba sinabi ni Kristo, nung siya'y tinutuso ni Satanas, gawin mo itong batong ito into bread. Pero ano sabi ni Kristo? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So kaya pala iniibig din ang salita ng Diyos, hindi lang para masanay siya sa matuwid na pamumuhay, kundi kailangan niya pakainin ang kanyang kaluluwa. Ano mangyayari sa isang tao na hindi pinapakain ang kanyang kaluluwa? Tumataas ang kanyang pride. Madali siya magalit. Hindi mo makausap na maayos. Lagi na lang nagdadabog. Yung lumalabas sa kanyang bibig, hindi na tama.
Masyado siya kritikal sa ibang tao, pero sarili niya hindi niya nakikita. Yung mga lumang ugali na pinako na ni Kristo, posible kapag pinabayaan natin ang ating spiritual na nourishment, yung ating mga lumang ugali na pinako na ni Kristo, maaari lumitaw po ulit ito. At kapag lumilitaw po yung mga bagay na yan, it means we are not feeding ourselves with the Word of God. So sabi ho dito, ang purpose po ng salita ng Diyos kung bakit kailangan ho natin ibigin para maging handa sa lahat na mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, kailangan po natin ibigin ang salita po ng Diyos kasi ito ang tutulong ho sa atin sa ating paglago sa pagkakakilala kay Jesus. Unang Pedro, Kapitulo 2. 1 Peter, chapter 2. 1 Peter, chapter 2. Talatang 1. 1 Peter, chapter 2, verse 1. Sabi po ng Biblia, at ang salitang ito ay ang magandang balita ipinangaro sa inyo. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukungwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. Verse 2, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo o manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang dumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. In English, verse 2, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So kaya pala kailangan ibigin, naisin, siyasatin ang salita ng Diyos. Ito ang tutulong ho sa atin na lumago sa ating kondisyon sa espiritual. Hindi po pwede 10 taon na ho tayo sa ministeryo, baby pa rin tayo na naka-diaper spiritually. Ito yung mga taong nire-rebuke ng mga ngaral sa Hebrews, ang tagal-tagal nyo na sa ministeryo, itinuro na ang magandang balita sa inyo, dapat mga tagapagturo na kayo, pero parang mga sanggol pa rin kayo. Bakit po ganun ang salita ng mga ngaral ng Hebrews? Dahil hindi nila pinapalago ang kanilang sarili in the Word of God sa tulong po ng Espiritu Santo. So you want to grow to be a Christian? You need the Bible. You want your mind to be reformatted? You need the Bible. Gusto mo humaba ang iyong pasensya sa lahat ng bagay? You need the Bible. Pero lahat ng bunga ng madaling magalit, walang tiyaga, walang pasensya, puro na lang mga bagay na lumalabas sa ating bibig na hindi nakakatulong, ang madalas natin nasasabi, yan po ay bunga at produkto, resulta ng kulang na kaugnayan sa salita ng Diyos. Now, maaari ho natin maitanong, well, Pastor, araw-araw naman po nagbabasa ng Biblia, kaya lang, hindi ko matanggal-tanggal yung mga kahinaan na yan. Then, here's the problem. Maaari, hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag ka lang maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, kundi gawin mo ang iyong napapakinggan. So as you are reading the Word of God, para lumago mga kapatid, the rate of growth is dependent on the person who obeys the Word of God. So ang tao ay lumalago lamang kapag siya'y sumusunod. Hindi lang yung may binabasa siya, kundi sinusunod niya ang kanyang binabasa. Itinatago niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos. So ito po yung hamon ng Biblia sa atin. Maaari we are praying, Lord, take away my fears. Take away my doubts. Take away my unbelief. Ngayon, may sinasabi na ang Biblia, let not your heart be troubled. Now that you've read that, what are you going to do about it? Tatanggapin mo ba? Paniniwalaan mo ba ang Diyos? Itatago mo ba sa iyong puso ang mga pangako na nakasaad sa Biblia? Or babasahin mo lang, and then when trials come, hindi mo iingatan ang iyong binasa.
Tulad po nila Pedro, nung sila po ay nasa bangka. Sabi na po ni Kristo beforehand in Mark chapter 4 and 5, we will go to the other side. That's the words of Christ. We will go to the other side. So habang nasa barko ho sila, o sa maliit na bangka pala, as they were on that little boat, biglang dumating po yung mga alon, the waves. Biglang natakot sila Pedro. Nagkaroon po sila ng pag-aalala. Naku, mamamatay kami, natutulog pa ang Panginoon, wala siyang pakialam sa atin. Pero ang nakalimutan po nila kung bakit sila nagkaroon ng takot to begin with, nakalimutan po nila yung sinabi ni Kristo beforehand, we will make it to the other side. So bakit po dumarating minsan ang doubt? Bakit po minsan dumarating po ang takot and all the things na pumupuno sa ating mga isip? Is because kulang tayo sa salita ng Diyos. So kapag hindi natin iniibig pala ang Biblia, hindi natin ninanais pala na lumago. Yun ang ibig sabihin pala nun. So when we say, I'm not interested in the Bible, what we're also saying is, ayoko ng direksyon, ayoko ng payo mula sa Diyos, ayoko ng patnubay, at ayoko rin lumago. Yung palang ibig sabihin nun. Kasi sinasabi ng Biblia, kapag ninanais natin ang salita ng Diyos, ninanais din po natin lumago. Ang taong ayaw lumago, wala po yung thanksgiving sa kanyang puso to God. Kontento na lang siya na baog sa pananampalataya. Kontento siya na walang nalalaman patungkol sa Diyos. Kontento na lang po siya sa kanyang kayabangan ayon sa kanyang kaalaman, pero hindi ho siya lumalalim. Hanggang dun lang siya. So ang taong ayaw umibig sa Biblia ay ang taong ayaw lumago. Ngayon, yan po ang isang taong umiibig sa Biblia. Pero ang taong hindi umiibig sa Biblia, kaya siya hindi umiibig sa salita ng Diyos, is because may sinasabi dito sa 1 Corinto kapitulo 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinto kapitulo 2. 1 Corinthians chapter 2, talatang 14. 1 Corinto 2, talatang 14. 1 Corinthians 2, verse 14. Bakit nga po ba hindi iniibig ng ilan ang salita ng Diyos? Verse 14. Ngunit, sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. English, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Now, ipapaliwanag ko po what this text does not mean. Kapag sinabi po ni Pablo, hindi niya maunawaan ang mga bagay na ito, he's not saying that kapag ikaw ay Kristiyano, nauunawaan mo na lahat ng teksto sa Biblia. Hindi yun ang ibig sabihin po ni Pablo dito. Ang ibig sabihin po ni Pablo dito is, from the moment they hear about the gospel, until the day that they die, wala talaga silang nais na makilala ang Diyos. Bakit po? Because wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. So kahit nasabihin po natin sa ating mga minamahal sa buhay, you need to read. Kahit pukpukin nyo na po ang Biblia sa kanilang mga ulo, hindi nila babasahin ho ito because kamangmangan ho ito sa kanila. Ang mga atheists, sila yung binabanggit din ho dito, kamangmangan po ito sa kanila. Sa mga Muslim, kamangmangan po ito sa kanila. Yung mga nagpapanggap Kristiyano, kamangmangan po ito sa kanila. Bakit ho? They don't have the Spirit of God. And the reason why they don't desire it is not because they don't have the choice to, kundi
Wala silang abilidad. Roma Kapitulo 8. Romans chapter 8. Kaya nila hindi ninanais ang Biblia dahil wala silang abilidad na naisin ang Biblia. Romans chapter 8, talatang 7. Romans chapter 8, verse 7. Sabi po ng Biblia, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoo na sa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So bakit po ang tao hindi niya iniibig ang Biblia? Maaari, wala sa kanya ang banal na Espiritu. Bakit ka mangmangan sa isang tao na basahin ang Biblia? Dahil wala sa kanya ang banal na Espiritu. At bakit hindi magawa ng isang tao na mahalin ang salita ng Diyos? Dahil wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos na dapat tutulong sa kanya magkaroon ng abilidad na naisin ang Biblia. So ngayon, bakit po natin binabasa ang mga bagay na ito? Because statistics teaches us, in most churches of Christianity, the only time people ever read their Bibles is on Sunday at church. Pero sa Biblia, hindi lang Sunday. Naghahanap sila ng paraan. Naghahanap sila ng oras upang pagbulayan ang salita po ng Diyos. Bakit ho? Dahil kapag sumasa atin si Kristo, nangungusap lamang si Kristo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos through means of the Word of God. My sheep hear my voice. Nasaan po ba ang voice, ang tinig ni Kristo? It's in the Bible. Saan po ba natin nakikilala si Kristo? In the Bible. Saan po ba tayo lumalago kay Kristo? Through the Word of God. We need to read the Bible because utos ho ito ng Diyos for guidance. Your Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kailangan po natin siyasatin ang Biblia dahil ito yung paraan ng Diyos upang tayo lumago. As newborn babes desire the milk of the Word that you may grow thereby. Kailangan po natin ang Biblia because, para sa mga Kristiyano, ito yung tutulong sa kanila upang sa paghahanda in training in righteousness. Pero ang taong nagsasabi siya'y Kristiyano, pero deep in their heart, they're not interested. Deep in their heart, there's no desire. Nakakatakot ho nito mga kapatid. Mas mabuti pa na backslidden siya kasi one day, kung siya'y tupa ng Diyos, manunumbalik yan eh. Kesa sa isang tao that never had Christ to begin with. Sa isang backslider, pwede siya manumbalik eh. Pero yung taong nagsasabi, Kristiyano siya, pero deep in his heart, deep in her heart, never pa niya talaga tinatanggap si Kristo. No wonder why hindi siya interesado sa Biblia. No wonder why hindi siya interesado sa mga gawain. Bakit po ba maraming tao hindi interesado sa mga gawain? Dahil hindi nila nakikita ang kahalaga ng salita ng Diyos sa loob ng gawain. Bakit ang tao hindi nila nakikita ang kahalaga ng pagtitipon? Ano po ba ang meron sa pagtitipon? Ano po ba meron sa mga Bible studies? Ano po ba meron sa mga gawain? Di po ba salita ng Diyos? Kaya excited tayo sa mga gawain. Kaya excited tayo sa mga himno. Kaya excited tayo sa mga pagtitipon. Dahil ang sentro at pundasyon ng bawat gawain ay salita ng Diyos. Kaya nung tinignan ni Kristo ang kanyang mga alagad, iiwanan niyo rin ba ako? Sabi ni Pedro, saan pa po kami pupunta, Panginoon? Na sa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Kung nandito po tayo ngayon mga kapatid dahil
Your husband told you to come. Your wife told you to come. Your parents told you to come. Your children told you to come. If that's the only reason why we're here, we need to repent and trust in Christ for salvation. Kaya ho tayo nagtitipon po ngayon mga kapatid dahil yung salita ng Diyos na bumuhay sa atin, yun ang ating hinahanap. Yun ang ating pagkain. Yun ang nagpapalakas ho sa atin. Yun ang nagpapaalala sa atin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya madali sa isang tao na isang tabi ang gawain ng Diyos at yung commitment po niya kay Kristo dahil nakakalimutan niya yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagdating sa salita ng Diyos, wala ako oras dyan. Pagdating sa party, marami ako oras dyan. Pagdating sa pag-aaral ng Biblia, wala ako oras dyan. May labas si Pacquiao, may oras ako dyan. Kapag sinantabi po natin ang salita ng Diyos, sinantabi din po natin si Kristo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay si Kristo. Sapagkat ang salita ng Diyos leads us to Christ. Kapag kinakausap natin ang Biblia, kinakausap natin ang Diyos. Pag nangungusap sa atin ang Biblia, nangungusap sa atin ang Diyos. Kapag sinara natin ang Biblia, dahil wala tayong nais dito, sinasara din natin ang pintuan ng ating puso away from God. Pero kung tayo mga kapatid may nais, pero hindi mo lang alam kung saan ka magsisimula, you need to have a goal. What is your goal in studying the Bible? If your goal is to know Christ, start in the New Testament. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. You have to have a goal. Hindi yung ginagawa po ng iba na narinig ko noon. Hindi ko alam kung saan talaga ako dinadala ng Panginoon, pero ito na lang. Wherever I open the Bible to, dyan na ako magsisimula. Hindi ho ganon. You have to have a goal. What is your goal? My goal is to be a better father. Pag-aralan mo yung mga teksto that's about that. I want to be a better Christian. Pag-aralan mo yung mga teksto that deals with that. I want to know if I'm saved. Pag-aralan mo yung mga teksto that deals with that. I want to know about Christ. Pag-aralan mo yung mga teksto about that. Pero again mga kapatid, ang nakakalam lang kung talagang sino ang ligtas is the Holy Spirit bearing witness sa ating mga puso. Is the Holy Spirit bearing witness in your heart this afternoon? Are you a fake Christian or are you a true Christian? Fake Christians can come to church but have no impact done in their lives by the Word of God. No transformation, no desire for Christ, no desire to leave the world. That's a fake Christian. A true Christian, mga kapatid, they see their wretchedness. Alam po nila ang kanilang mga kasalanan is before God and they run to Jesus for forgiveness of sins. Kaya posible po sa isang church, konti man o marami, to be a member of the church externally, but not be a member of Christ's body internally. Does that mean wala na pag-asa? No, there's hope. Habang may buhay, there's always hope. Sabi po ng Hebrews, today, if you will hear the voice of the Holy Spirit, hear Him out. For today is the day of salvation. Hindi next week, hindi bukas. Kung inuudyo ka na po tayo ng Espiritu Santo, anak, ikaw yan. Hindi ka na katulad ng dati. Manumbalik ka na sa akin. Sabi ng Hebrews, today, if you will hear His voice, come to Him. For today is the day of salvation. Hindi yung pag-iisipan ko pa. Ang taong nag-iisip pa kung anong pipiliin niya, langit o impyerno, wala siya sa tamang pag-iisip. Sino matinong tao pag-iisipan pa if they want to go to heaven rather than burn all of eternity in hell? Wala sa wastong pag-iisip yung ganong tao. Mangmang ang tawag ho doon, hangal ang tawag ho doon ayon sa Biblia. Hangal yung nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Hangal yung mga nagtitiwala sa tao. Hangal yung nagde-decide pa kung maglilingkod sa Diyos o hindi. Hangal ang tawag ho doon. Pero mapalad ang tao, hindi namumuhay sa mga bagay na hindi makadiyos.
Mapalad ang tao na hindi nakikisama sa mga nangungutya. Mapalad ang mga tao na hindi sumasabay na namumuhay sa payo na masasama, kundi ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Diyos. At araw at gabi, ito ay kanyang pinagbubulayan. At ang magiging bunga ng kanyang buhay ay parang isang punong kahoy na itinanim sa isang tubig kung saan lumalago siya. Dumalago sa pagmamahal sa Diyos. Dumalago sa kanyang pananampalataya na lalo siyang tumibay no matter what trials comes his way. Dumalago sa kanyang pangunawa. Dumalago sa sipag sa ministeryo. Dumalago para sa kanyang pamilya. Dumalago na gawin ang lahat ng bagay alang-alang po kay Kristo. Are we growing? Are you growing? Am I growing? Ito ang kailangan natin, mga kapatid. We need the Word of God. You have a problem with your lips? Nagmumura ka palagi? Nagsisinungaling ka? Chismoso ka? Chismosa ka? You need the Word of God. Mainitin po bang ating mga ulo? We need the Word of God. Madali ka ma-discourage? You need the Word of God. Masyado ka maramdamin? You need the Word of God. Mabilis madumihan ang ating mga isip? You need the Word of God. That's why this afternoon, mga kapatid, my encouragement to us is this. Kung mahal mo ang salita ng Diyos, wala kang ibang bagay dapat to worry about. You have nothing to fear if you really love the Word of God kasi sumasa ating ang Espiritu ng Diyos. Pero katakot-takot ho to be called a Christian, but not once have a desire to know Christ through the Bible. Blessed is the man who delights in the law of the Lord, in which he meditates day and night. Ibigin, mahalin natin ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng banal na Espiritu. As we pray.